Hello guys! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video, ituturo ko po sa inyo paano nga ba ulit maging recommendable ang ating page, profile dito sa Facebook. Lalong-lalo na kung tayo ay monetize dito sa Facebook Reels, Instagram Ads, Stars, and sa other monetization. So, yung previous video natin about dito kay King Lux, kung hindi nyo pa siya kilala, siya po ay isa sa sikat na content creator dito sa Philippines na merong almost 8 million followers dito sa Facebook. And yun nga po previously April 12 naging not recommendable ang kanyang profile dahil po based sa kanyang experience, may mga haters, may mga nambaba sa kanya at na mass report ang kanyang previous video. Pero base po sa akin ito, base po sa aking experience na gusto ko lang i-share sa inyo, nagiging not recommendable po yung ating profile dahil sa mga factors na nakakasama sa ating profile or pages. Example, yung video ba natin is ano ba ang purpose? Ano ba yung pinoportray sa video? Meron ba siyang masasama na ginagawa or meron ba siyang pinoportray na labag sa Facebook monetization? Actually, tatlo po. Again, ang ating Facebook monetization violations. Merong partners monetization violation, content monetization, at yung pinakamahigpit, yung community guidelines. Yung community guidelines dapat guys, align tayo sa standard ni Facebook. So, dapat yung video natin is, syempre, hindi makakasama sa wider audience, especially sa viewers. Okay? Or sa mga followers natin. And isa na nga dito, sa experience ni King Lux, yung Facebook daw niya is naging not recommendable dahil na mass report, pero based on my analysis lang naman, base lang naman sa akin, but again, ito is base lang naman sa akin, opinion ko lang naman ito. Meron kasi siyang may mga title, may mga descriptions na pwedeng maging cause kung bakit nagiging not recommendable. So, isa na nga dito yung word na pera, prices, at marami pang iba. So, hindi lang po, katulad na ito, yung mga word na cash, or Gcash, nako, medyo sensitive yan kay Facebook. Ayan, yung 100,000, yung may mga amount na nilalagay natin sa title and descriptions. Related sa money, ayan, so, na-alert po yung algorithm. Pero hindi ko sinasabi na etong mga ganitong titles, description is halos lahat affected na. Meron po kasing nakikita si Facebook sa titles and descriptions. So, ito po yung magiging isang reason kung bakit nagiging not recommendable ang ating profile. So, sabi dito, ayan, topic, page, focus on civic, vaccines, or other sensitive subjects. So, baka yung mga video natin is meron mga pinaportray ng mga sensitive or yung mga civic issue na hindi dapat kasama sa video natin. Page with a history of violating community standard. Kaya nga sabi ko nga sa inyo guys, basahin nyo po yung community standard para mas magkaroon kayong idea ano nga ba yung mga bawal kong ilagay sa video o mga bawal kong i-upload sa Facebook. Hindi lang din naman sa Facebook. Usually, similar din yan kay YouTube, kahit sa TikTok, yung mga sensitive civic issues, yung mga medyo, alam mo na video na hindi makakatulong sa wider audience. So, yan yung isa sa dahilan kung bakit nagiging not recommendable. Number 4, content is clickbait, yung mga titles nga na sinasabi natin kanina, descriptions, or spam, or just stuff people don't want to interact with. So, ito nga po yung mga titles natin na may mga cash price, mayroong mga related na money involved, na titles. So, nadedetect siguro si algorithm na ito is video na to is nagkakaroon ng maraming views, interaction dahil merong prices once na nag-share, nag-like, nag-comments, or nag-react sa mga video content natin. So, siguro, i-hide natin yung mga titles na medyo sensitive, like yung pera, yung cash, yung prices, para hindi ma-alert na meron tayong tawag dito, meron tayong ginagawa or minamanipulate natin yung views gamit yung premyo or yung pera.
So, advertising policy violation. So, hindi lang po yan, ano. Marami din po kasing factor. Pero again, basahin nyo po yung tatlong pinaka-importante na dapat natin malaman. Partner monetization policy, content monetization policy, and community standard. So, ang question, paano magiging recommendable ulit yung ating profile or page? So, base lang po ito, ano, dahil ako is naging not recommendable na din noong August 2023. Tandaan-tanda ko pa yan kasi birthday ko noon. Naging not recommendable ang aking profile. So, ang ginagawa ko guys, no, sample, punta ako sa ating Facebook short videos. Yung mga short videos natin. Punta tayo dito sa profile. Wait lang. Punta tayo sa Reels. So, meron tayo dito makikita mga Reels videos na nag-a-appear sa ating page or for your page or sa ating, ayan, katulad nito, yung mga video na yan, yung mga content na yan. For example, ano, gusto nyo tulungan yung isang content creator na, alam mo na, maging recommendable ulit. So, sample, i-search natin dito si King Lux. Ayan, King Lux. Sana mag-appear. Ayan, so, ito yung mga video na, so, ang gawin nyo guys, i-click nyo yung video. Ito. So, sample ito, no? And then, meron yan, guys, tatlong tuldok sa may ibaba. Click nyo yan. So, meron ditong tinatawag na show more, show less. Itong dalawa na ito, napaka-importante nito. Siguro yung ibang content creator, hindi ito sine-check or hindi ito ini-ignore na lang to. Pero ito, guys, is nagpapataas to or nakakatulong ito para yung page ng isang content creator is maging recommendable ulit. Ang gagawin nyo guys, click nyo lang show more. That's it. Yun lang. Napakasimple nung gagawin natin para ma-determine nung algorithm, ito palang video na to, itong content na to is highly suggested. That's why sino-show more ng mga viewers or ng audience. So, hanap ka pa ng isang video, click mo ulit ito, then click show more. Effective to guys. Dati nawala itong features na to, pero ngayon bumalik na ulit siya. So, ganun. Panoorin nyo na ilang minuto and then, i-show more nyo po ulit yung mga suggested na videos. E mapapansin nyo guys, no, itong mga video ni King Lux, mag-a-appear na siya eventually sa inyong Reels or sa mga video na mag-a-appear sa inyong wall. So, yun lang guys, no, napakadali. Paano natin matutulungan yung isang content creator na maging recommendable ulit by clicking show more sa kanilang mga videos. So, swipe nyo lang, balik ka ulit. Baka yung iba naman guys, hindi naman sa kanilang, tawag dito, hindi naman sa kanilang, profile or page. Make it sure dapat talaga yung page ni, ni King Lux, yung, piliin nyo. So, back tayo. Punta tayo dito sa mismong Facebook, no? And then, search ulit natin, King Lux. Ayan. So, punta na lang tayo dito sa kanyang Reels. Naku, wala ba siyang Reels? Check natin, So, i-click natin tong long form video niya. Check natin kung may show more. Ayan. Then, click natin yung tatlong bilog sa may taas. So, wala siya ditong show more na usually nasa short videos po yung mga yon. Okay? So, yan. So, kapag may mga show more options, i-show more nyo lang po siya. Ganun lang naman kadali. Or kapag may mag-a-appear sa video page nyo, sa Facebook nyo, kung may mag-a-appear na video, ang gawin nyo, i-show more nyo na lang siya. Para matulungan natin yung ating mga fellow content creator na, di ba, ayun, maging suggested or maging recommendable ulit yung kanilang mga profile or pages account. Di ba? So, yun. Ganun lang naman kadali. And of course, syempre, basahin pa rin natin yung community standard, no? And mag-follow lang tayo sa rules ni Facebook para mas tumagal tayo sa monetization dito kay Facebook. Yun lang guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe and click the notification bell para pag may mga updated video tayo katulad nito, mananotify po kayo kaagad. Show more options. Napaka-effective niyan para maging recommendable ulit ang ating mga profile and pages. See you again. Bye-bye.